Yon, MUP Traders, good morning. Magandang umaga dyan sa mga naka-assign dyan sa Hulo, Basilan, Tawi-Tawi. Magandang umaga sa inyo. Mag-ingat kayo palagi dyan at lagi niyong tatandaan na mayroong nagmamahal sa inyo na nag-aantay. Sana matuto tayong mag-trade. Ayan lang. Uh, Start na tayo ng ating topic. Ang topic for today natin is 4 stages of price action. Kasi nakikita ko, isa ito sa backbone ng trading, yung at least alam natin yung price action and volume. So, sa ngayon, mag-focus lang muna tayo sa price action. Mayroon akong prepare dito na picture. Kung titingnan natin, ito yung cycle ng nag-i-start sa accumulation, markup, distribution, markdown, sabay accumulation. Pero minsan, mayroon din nangyari na accumulation, markup, sabay distribution na konti, hindi yan bababa ng konti. For example, nag-markdown dyan, sabay ipapump niya na naman, kunting kumbaga hindi na aabot dito yung dito sa area nito, dito siya mag-accumulation uli. Sabay ipapump niya, magkakaroon siya ng higher high. I-break out niya ito higher high. Pagdating naman sa dulo, distribution na naman, sabay markdown, accumulation naman. Mostly, yun ang cycle ng so i-incorporate natin yung volume, mostly yan, dito sa accumulation, nagkakaroon tayo ng high volume. Makikita natin, minsan, dito may mga spike na volume. It means, mayroong mga institution dyan na nagbubudiga. After that, magkakaroon ng breakout. Diyan sa breakout kasi yung area na ito, mostly dyan na stock, nahawakan na ng mga institution, kaya kunti na lang yung pinaglalaroan dito. Tayong mga retailer, mostly hinahanap natin kasi hinahanap natin yung lalong-lalo na kung ang trading strategy mo is buy on breakout. Dito tayo bumibili. Kung hindi man tayo nakabili sa area na ito, aantayin natin yung i-retest yung support. I-retest niya sa buy-buy dyan. Dito tayo sa area na ito bumibili. After that, magkakaroon na naman ng distribution. Ganun na naman cycle niya. Dito sa area ng markup, mostly dyan, may volume dyan yung pag breakout dito. Pag pullback, mostly dyan, pababa yung volume. Pag breakout, nagkakaroon naman ng kunting volume dito. Pag pullback, low volume na naman. Pagdating dito sa distribution, kunti-kunti nang nag-a-unload na dyan yung mga institution. Ngayon, minsan may mga spike na volume yan dyan, volume. Pag naubos na sila, idadump na niya. Sabayan lang natin yung mga institution. Ibig sabihin, pag dito, sumabay na rin tayong mag-unload dyan. Mas mauna pa tayo sa kanila, dapat. Ngayon, subukan natin i-apply sa actual na chart.
Punta tayo sa charting. Ayan. Nilinis ko na yung charting natin, inalis ko yung mga indicators. Kasi kahit naman wala tayong indicators, kaya nating makapredict ng price na walang indicator, only price and volume. Tingnan natin, apply natin. Tingnan natin ito si BTC, si Bitcoin, parang ganito. Ito si BTC, tingnan natin, area nito, accumulation, ito, accumulation niya, markup, distribution, markdown, accumulation ulit. So, alam natin kung saan tayo bibili pag ganito. Ito, possible na pag break out niyan dyan, ibig sabihin, confirm ito na accumulation. Confirm siya na accumulation kasi break out niya. Kasi possible na dito na naman siya pag break out niyan, possible na mangyari niyan, ito na naman yung markup niya. Dito mangyayari yung distribution. Sa 140, 150 to 130, possible yan. Yan. Sa tingnan natin dito kay Ethereum. Kay Ethereum, ito. Accumulation, markup, distribution, markdown, another accumulation, markup, possible, kung dito mag-accumulate siya, distribution, parang sideway lang siya. May mga time kasi, katulad ni Ethereum, yung accumulation niya, ang nangyayari sa kanya, parang V-shape recovery. Parang ganito lang siya, V-shape recovery. Ganyan lang. Hindi katulad ng ibang stock na gaganon-ganon pa siya. Sabay retest. Sabay ganon mali. May mga... Kaya minsan napakalaking bagay yung iba-backtest natin yung isang stock or crypto para malaman natin yung pang-uugali niya. Kasi siyempre, yung isang stock man or crypto, tao pa rin yung nagpapatakbo yan. Although mayroon ng mga AI ngayon, less emotion daw. Pero ako hindi pa man ako gumagamit ng mga ganun. Manual trading lang ako. Subukan natin dito kay Duds. Kay Dugi. Ito. Tingnan natin. Accumulation, markup, distribution, markdown, accumulation. So, ini-expect natin na area na ito is markup,
distribution or i-break out niya. Pero bago man i-break out yan, magkakaroon yan muna dito ng sideway. Ganon-ganon muna yan dito. Kung saan na mag-decide, pwedeng ganon yan. Sabay retest. Panibagong higher high. Possible. Pwede rin na ganon-ganon yan dito. Sabay, balik ulit sa baba. Possible. Ganon-ganon siya. Pak. Sabay, pop, retest, baba ulit. Pwede rin. Oh. Kay Whip, tingnan natin kay Whip kung mostly, tinitingnan ko, gano'n naman talaga yung cycle, wala man na nababago. Accumulation, ito. Accumulation. Markup. Ito, mas malapad yung distribution nito. Oh. Distribution. Oh. Markdown. Pag ganito, pag mainipin ka, talo ka talaga dito. Oh. Same na naman. Oh, ito. Brinik niya yung ano ito, yung accumulation, markup, distribution, markdown. Oh. Yan, brinik niya yung nagkaroon siya ng lower low. Accumulation. Kaya minsan, wag tayong kaya sinasabi ko palagi yung no all in sa mga ganitong klaseng business. No all in talaga. Kasi katulad ng ganito, ini-expect mo, sabi, kung dito ka naka-rely, ini-expect mo mag-accumulate yan dito banda. Accumulation na yan dito. Binagsakan ka ngayon dito. Oh. Kung no all in ka, pagdating mo dito, kahit hindi ka mag-cut loss dyan, may bala ka pa dito. Yun lang. At maraming salamat sa panonood nyo. Sana at least makatulong ito ng kunti sa inyo at ma-encourage kayo bilang isang MUP na pasukin yung pag-trading sa crypto. Again, maraming salamat po.